So, ito yung sermon series natin sa Psalm 119. Napakahabang psalm nito. Ito ay psalm na binubuo ng 176 na mga verses. Sobrang haba. At ito ang longest chapter sa buong Bible. Pero alam nyo ba na itong Psalm 119 ay napakaganda nung pagkakasulat niya. Isa itong psalm na alphabetic acrostic poem. Pag sinabi nating acrostic, merong mga unang letra na yun yung pinanggagalingan ng bawat kahulugan. At itong psalm na to, sinulat siya ng psalmist gamit yung Hebrew alphabet. So bawat section ay pinangungunahan ng isang letter ng Hebrew alphabet. So Greek yun, sorry. Ito, Aleph, tapos Beth, kasunod, tapos yung lahat ng mga Hebrew alphabet. Bawat isang Hebrew alphabet, yun yung 8 verses. So, nasa mga Bibles nyo, yung iba may kategory na, no? Aleph, 1 to 8, Beth, 9 to 16, Gimel, 17 onwards. Bawat 8 verses, binubuo yan ng pinangungunahan ng isang letter ng Hebrew alphabet at sunod-sunod yon. At ang mas nakakamangha pa sa pagsulat nito, lahat ng unang letter ng bawat linya nagsisimula dun sa letter na yon. Sa original na Hebrew. For example, ngayon, yung passage natin ay Aleph, no? Dito kasi sa English, iba-iba. Blessed, beyond, who, W yon. Blessed, beyond, W yun. Who. Sa original Hebrew, hindi ganon. Aleph lahat nung simula. Nung 8 verses. Tapos sunod, Beth. Beth lahat ng simula. Nung lahat ng 8 verses. So, isipin natin, nung sinulat ito ng psalmist, sinulat niya ito poetically. Sinulat niya ito beautifully. Sinulat niya ito ng merong art sa kanyang pagsusulat. No? Pero dito natin makikita na nung kasama ito sa Biblia, gusto ng Diyos ng kagandahan. God also loves beauty. God is the creator of beautiful things. Siya yung gumawa ng magaganda, maging literary beauty na nakasulat dito, yung psalm, it's literarily beautiful, no? Napakahusay nung pagkakagawa sa kanya. Gusto ng Diyos ng kagandahan. At ang salita ng Diyos ay maganda. At isinulat ito ng maganda. At ang central theme ng buong Psalm 119 ay yung devotion sa salita ng Diyos. Yung psalmist sa buong Psalm 119 ay paulit-ulit na papuri at pag-appeal sa kautusan ng Diyos, sa mga nakasulat na mga salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita nung psalmist, nung sumulat nito at nung kumakanta nito, na ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan, ng gabay, ng kaaliwan, at para sa isang buhay na nakakapagbigay ng puri sa Panginoon. At yung first na pangangaral natin ay nandito sa verses 1 hanggang 8. Ito yung word, Hebrew letter na Aleph. No? At dito pa lang sa first 8 verses, tungkol ito sa Word of God, di ba? Sa first 8 verses pa lang, ang dami ng sinulat ng writer, ng composer, psalmist, na iba't ibang synonyms para sa salitang Word of God. Iba-iba. Tignan nyo yung mga Bibles nyo. Sa verse 1, paano dinescribe yung Word of God? Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Dinescribe yung Word of God bilang law of the Lord. Verse 2, blessed are those who keep His testimonies. Ang tawag sa Word of God ay testimonies ng Diyos. Verse 3, who also do no wrong but walk in His ways. At tinawag ng psalmist na ang Word of God bilang daan ng Diyos. Verse 4, you have commanded your precepts. Tinawag na
precepts, yung salita ng Panginoon. Verse 5, "Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes." Statutes yung tawag sa salita ng Diyos. Verse 6, "Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments." Ang tawag sa salita ng Diyos ay commandments. Verse 7, "I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules." Ang tawag sa salita ng Panginoon ay righteous rules. Verse 8, "I will keep your statutes." Ulit, "Do not utterly forsake me." Sa buong verses 1 hanggang 8, iba-iba yung word na ginamit para sa salita ng Diyos. May iba-iba itong nuances, pero iisa ang ibig niyang sabihin, yung salita ng Panginoon. Pag sinabing law, Torah. Yan yung Torah, yan yung batas ni Yahweh. Pag testimonies, witness sa covenant ng Diyos. Pag sinabing ways, ito yung daan ng Diyos. Precepts, mga instructions ng Diyos. Statutes, mga decree ng Diyos. Commandments, direktiba, diretsong utos. Righteous judgments, mga ordinansya ng Panginoon. Statutes, pareho yan nung nasa una, na dekriya ng Panginoon. At dinescribe ng psalmist sa unang letter, Aleph. Dinescribe niya yung isang tao na nagpapasakop doon sa salita ng Diyos. At dinescribe niya yung tao na nagpapasakop sa salita ng Diyos bilang, anong sabi sa verse 1 at verse 2? Blessed. Pinagpala. Alam nyo, napaka-unique nito sa Psalms. Napaka-unique sa Psalms na sinimulan yung Psalm sa isang description. Kasi ang Psalm ay papuri sa Diyos, di ba? Umaawit sa Diyos. Napaka-unique nito na hindi ganun yung nagsimula, o Panginoon. That's how Psalms usually start, no? Pero dito, descriptive siya. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong naglalakad sa Torah. Pinagpala sila na pinananatili yung mga testimonya ng Panginoon. Pag sinabi nating blessed, ang maaalala agad natin yung sa New Testament, yung Beatitudes. No? Yung Beatitudes ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5. Blessed are the meek, blessed are the pure in spirit, blessed are those who are persecuted for my name's sake. Mga pinagpala, no? Pero ganun dinescribe ng psalmist sila ng mga nagpapasakop sa salita ng Diyos. Sila na ang buong buhay ay nakapailalim sa kasulatan, naglalakad sila sa kasulatan, hinahanap nila ang kasulatan, ginagawa nila ang kasulatan, natututo sila ng kasulatan, pinupuri nila yung Diyos ayon sa kasulatan. Ang buong buhay nila ay umiikot sa nakasulat. Yun yung tinatawag ng psalmist sa verse 1 at 2 na mga pinagpala. And how we treat the Word of God is how we treat God. Kung paano natin itatrato, pinakikitunguhan ang salita ng Diyos, ganun din natin pinakikitunguhan ang Diyos. Kaya sila na mga nagpapasakop sa salita ng Diyos ay pinagpala dahil sila yung nagpapasakop mismo sa Diyos. The man who is blessed with the Bible are blessed with God Himself. Pinagpala sila mismo dahil sila ay nabe-bless mismo sa Panginoon. No? When a life is governed by the Scriptures, it is called by Psalm 119 as a blessed life. Siyempre, sa panahon natin ngayon, iba-iba yung definition ng pinagpala. Sa binasa ni Maki kanina ay, ano yung Tagalog kanina? Mapalad. Pag sinabi natin sa panahon natin ngayon, kung sino man yung makakausap natin, sino yung mapalad? Sino yung mapalad? Pag sinabing mapalad ka, ano ibig sabihin ng mga kapwa natin when they describe a person who is mapalad? No? Commonly, mapalad ang tinuturing ng mga tao na sila ay maraming pera. Malaki ang kita. Quote and quote, maunlad yung buhay. May disposable budget. Mapalad ka. Kasi marami kang budget. Ano pa? Oriented sa pera.
Mapalad kapag oriented sa pera. O kaya naman sa mga nakamtan sa buhay, career. Uy, mapalad ka na nakapagtapos ka ng magandang kurso. Uy, mapalad ka, nakagraduate ka sa edukasyon. Uy, mapalad ka dahil maganda yung direksyon ng career mo. Mapalad. Ganun yung description sa panahon natin. O kaya naman, medyo malalim sa relasyon. Mapalad ka, meron kang magulang. Mapalad ka, magkakabati yung pamilya nyo. Mapalad ka, pinapahalagahan ka ng family mo. No? Iba-ibang descriptions ng pagiging mapalad. Pero ang pinag-uusapan sa Psalm 119, 1 at 2 ay ibang klaseng mapalad. Ito ay mapalad sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, sino yung tinuturing niya na pinagpala? Sino yung tinuturing niya na mapalad? At sa mga binanggit natin kanina, hindi nyo mababasa sa Biblia, wala kayong mababasa at wala kayong pwedeng ibigay sa akin na verse na magde-describe sa mga in-enumerate natin kanina na tinawag yun ng Bible na blessed. Kabaliktaran yung pananaw ng kaharian ng Diyos kung sino yung pinagpala at sino yung mapalad. Sino yung mapalad dito sa Psalm? Mapalad sila na mga ang buhay ay oriented sa nasusulat. Ang buhay nila ay nakapailalim, umiikot sa kung ano ang nakasulat. Kaya sila na mga walang kamalayang nabubuhay kung ano ang tinuturo ng Biblia, ano ang inuutos ng Biblia, ano ang inaasahan ng Biblia, silang lumalakad sa maraming mga quote-unquote pagpapala sa buhay pero hindi sila naniniwala, nabubuhay ayon sa nakasulat, sila ba ay pinagpala? Blessed ba sila? According to men, perhaps. But according to God, are they? Are they blessed? Kapag Diyos ang tinanong mo, Panginoon, pinagpala ba tong mga taong ito? Pag tinanong natin yung Panginoon mismo, Panginoon, ito bang mga taong ito, pinagpala ba sila sa harapan mo? At alam natin ang sagot ng Diyos kasi nakasulat. Sabi ng Diyos, ang pinagpala ay ang mga buhay na umiikot sa kung ano yung sinabi niya. No? Regardless of what anybody thinks, the man who is in that blessed state is the man who is focused on the Bible. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. So blessed is the person whose whole life is ordered by the Bible. Interestingly, yung psalmist ay nabubuhay sa panahon kung saan yung Diyos ay hindi pa tapos magsalita sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Old Testament pa to. Nagsasalita pa yung Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Nagsasalita pa yung Diyos sa pamamagitan ng visions. Nagsasalita pa yung Diyos sa pamamagitan ng mediator na prophet. No? Kakausapin niya yung prophet, kakausapin ng prophet yung mga tao. Nagsasalita pa yung Diyos dito, pwede siya magpadala ng anghel, tapos sasabihin ng anghel kung ano yung pinapasabi ng Diyos. Pwede rin ng Diyos ang bumaba, theophany, Christophany. Yung psalmist nabubuhay sa isang panahon na hindi pa kompleto ang canon of scriptures. Hindi pa tapos. Pero interestingly, brethren, ang sabi ng psalmist, ang pinagpala ay sila na tumatalima sa nakasulat.
Lahat ng descriptions dito. Torah. Nakasulat yung Torah. Decree. Nakasulat yung mga yon. Commandments. Statutes. Ang confidence ng psalmist ay nakasandal sa kung ano ang nakasulat. Therefore, how much more ang mga mananampalataya sa panahon natin? How much more ang mga Kristiyano at mga nananalig sa Diyos na meron ng kumpletong canon of scriptures? Hindi ba dapat tayong sumandal at umikot yung ating buhay, umikot ang ating desisyon, umikot ang ating direksyon, umikot ang bawat major na decisions natin sa buhay ayon sa sabi ng Diyos? Hindi ba dapat? So, papaano dinescribe ng Psalm 119, 1-8, yung blessed Bible man? Because he is a Bible man. No? Yung blessed dito ay isang Bible man. How was that man, blessed Bible man, described? Una, he possesses commitment. Meron siyang commitment, verse 1-4. At pangalawa, he remains dependent, verses 5-8. Etong taong pinagpala na nakaangkla sa salita ng Diyos ay very committed sa salita ng Diyos. At pangalawa, siya ay nananatili na umaasa sa Diyos. So number 1, let's see. He possesses commitment. Sa verses 1-4, dito dinescribe kung sino yung blessed man. Verses 1, blessed are those. Verse 2, blessed are those. Describe dito kung sino talaga yung blessed man. At merong mga hints dito kung bakit siya blessed. Kasi verse 1, dahil siya ay naglalakad sa paraan ng Panginoon, siya ay blameless. Ayokong tumagal dito, pero ang ibig sabihin ng blameless ay righteous, hindi ibig sabihin na siya ay sinless. Okay? Ang blameless ay hindi sinless. Ibig lang sabihin ito, above reproach. Above reproach siya. Nabubuhay siya, majorly ang kanyang buhay ay naaayon sa prinsipyo ng daan ng Panginoon. Kumbaga, kung habitual siya, ang habit niya ay sumunod sa Diyos. Yun yung blameless. Yun yung habit niya. May mga panahon na pwede siyang lumihis, pero hindi yun yung normal niya. Ang normal niya, sumusunod siya sa Diyos. No? Ayun yung sinasabi dito na blameless. No? Dahil siya ay nakaangkla sa salita ng Diyos, siya ay blameless. Dahil siya ay nakaangkla sa salita ng Diyos, ang sabi ng verse 2, interestingly, no? Ang hinahanap niya ay ang Diyos mismo. Verse 2. Blessed are those who keep His testimonies, who seek God with their whole heart. Tapos verse 3. Dahil siya ay nakaangkla sa paraan ng Diyos, hindi siya nagkakamali. Ibig sabihin, nakakaiwas siya sa mga kasalanan, nakakaiwas siya sa mga pagkakamali, dahil ang normal na sinusunod niya ay ang kasulatan. No? Pero gusto kong pansinin niyo yung verse 2. Sino yung pinagpala? Nagkikip ng kanyang testimonies. At yung nagkikip ng testimonies ay, verse 2, who seek Him with their whole heart. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang mga buhay nila ay nakapailalim sa kasulatan, sila yung totoong naghahanap sa Diyos. Sila na naghahanap sa Diyos, sila na nagsisik sa Panginoon, hinahanap nila ang Panginoon dito. Dito. Walang ibang hanapan ng Panginoon. Walang ibang, saan mahanapin yung Panginoon? Sabi sa verse 2 dito, hinahanap yung Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, pagpapasakop, dito sa nakasulat. Verse 2. Sino yung nagkikip ng testimonies? Sila yung mga humahanap sa Panginoon. So to seek God with one's whole heart is to resolve to live a life regulated by the Holy Scriptures. No?
Yung naghahanap sa Panginoon ay hinahanap ang Panginoon sa kasulatan. Now, we have a problem. May problem tayo. Yung problem natin ay yung puso natin. Sabi ng scriptures, sabi ng Bible mismo, walang naghahanap sa Diyos. No one seeks God. Sabi yan sa Psalm, sabi yan sa Romans chapter 3, verse 11. Walang naghahanap sa Diyos. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, man in his natural state is spiritually dead. Yan ang problem. No? So ibig sabihin, kung iiwanan tayo sa mga sarili natin, hindi natin hahanapin yung Diyos. At hindi natin i-order yung buhay natin sa kung ano yung nakasulat. Tanungin mo yung isang ordinaryong tao na hindi nagpo-profess ng faith, in order niya ba yung buhay ayon sa Bible? Hindi. Ide-deny yung Bible. Ano yan? Bakit ko susundin yan ang Bible na yan? Ang ide-deny pa ay yung Bible. Ang questionin pa ay yung Bible. Ang isasawalang bahala bilang isa lang sa maraming libro ay yung Bible. No? Those who do not seek God do not want the Bible. They do not seek God. Yan ang problem natin bilang mga tao. Pag may kinausap tayo, sumunod ka sa Bible. Ayoko nga. Bakit ho susunod dyan? Sa Bible na yan. Ang problem natin ay ang ating sariling puso. At ang solusyon ay ang Diyos. Ang solusyon ay ang Diyos. Yung Diyos ang gumawa ng paraan para hanapin tayo at siya yung unang nag-seek sa atin. No? Sinabi sa New Testament, Christ, the Son of Man, came to seek, ano yung word? Seek. And to save that which was lost. Sino yung naghanap? Yung tao na ayaw maghanap o yung Diyos? Diyos. Diyos yung humahanap sa tao. Tayo yung nawawala. Hindi nawawala yung Diyos. Tayo yung ayaw maghanap sa Diyos. Tayo yung hinahanap ng Panginoon. At dahil sa paghahanap ng Diyos sa mga makasalanan, tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas. At ngayon, sila na mga naligtas ay hinahanap na ngayon ng Diyos. Hindi na sila spiritually dead, hindi na sila totally depraved, hindi na sila dead in their trespasses and sins. They are now alive in Christ. They now have a new heart. Sabi ng New Covenant, I will give you a new heart. I will remove your heart of stone and I will give you a heart of flesh. May heart of flesh na. May sanctified heart na. Yung mga mananampalataya. At yung mga mananampalataya, sabi ng Panginoong Jesus, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. No? Anong sabi ni Christ? Kapag tupa ka, makikinig ka. Kapag tupa ka, mapapakinggan mo ang tinig ni Jesus at susundan mo yung tinig ng Panginoong Hesukristo. Mismo si Apostle Paul, yung nagsabi sa Romans chapter 7. Yung Romans chapter 7, by the way, ay isang chapter kung saan nilista niya yung kanyang struggle sa kasalanan. No? Confession ni Apostle Paul yun, sobrang makasalanan ko. May gusto kong gawing tama, hindi ko magawa. Yung mga ayaw kong gawin na mali, nagagawa ko. Sa listahan ni Apostle Paul ng confession niya na makasalanan siya, may isang verse doon na kailangan wag niyong makaligtaan. Yung verse 22. Romans 7:22. Sabi ni Apostle Paul, I delight in the law of the Lord in my inward being. Dahil siya'y mananampalataya na. Ang mananampalataya, kahit nag-i-struggle, ang mananampalataya, kahit nagagawa niya yung ayaw niyang kasalanan, ang mananampalataya, kahit hindi niya magawa yung gusto niyang kabutihan at kabanalan, sa puso niya, mahal niya ang salita ng Diyos. Sa kaibuturan ng puso niya, saan siya masaya? Masaya siya sa salita ng Diyos. I delight in the law, in my
inward being. You see, pagpapala iyan ng bagong tipan. Therefore, etong psalmist na sumulat ng verse 1 hanggang 8, the rest ng Psalm 119, siya rin yung sumulat. Pero yung sumulat nito ay hindi ito isinulat ng isang sinless na tao. Hindi ito isinulat ng isang sinless na tao na wala akong kasalanan kaya ako blessed. Wala akong struggle kaya ako blessed. Hindi ako nadadapa kaya ako blessed. Hindi yung sinulat ng isang ganong klaseng tao. Sinulat siya ng isang regenerate. Sinulat siya ng isang miyembro ng bagong tipan. Sinulat siya ng isang tao na nasa lumang tipan pero inilagay ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Ng isang tunay na mananampalataya. It was written by a redeemed sinner. Sinulat ang Psalm 119 ng isang tinubos na makasalanan. Siya ay hinanap ng Diyos, niligtas ng Diyos, at ngayon gusto niya na ang Bible. Yun yung sumulat ng Psalm 119. Yun yung sinabi sa verse 1 at verse 2. Alam niyo kung meron lang na isang tao na pwede nating sabihin pinagpala siya, na sasabihin natin, itong taong to, siya lang yung nag-iisa na masasabi natin na this man is committed to the Bible his whole life. Kung meron tayong masasabi na ganong klaseng tao, walang iba yun kung hindi ang Panginoong Jesus. Walang ibang tao na masasabi natin na very committed sa Bible nang walang palya. Only the Lord Jesus Christ is that blessed Bible man. Kada usap ni Jesus may Bible, di ba? Kada usap ni Jesus, it is written. Kada usap ni Jesus, sabi ng Ama ko, it is written, it is written, it is written. Kung merong mas Puritan sa Puritan, si Jesus yon. Walang ibang lumalabas sa bibig niya, Bible. Bihasa yung Panginoong Jesus sa lumang tipan at mahal ng Panginoong Jesus ang lumang tipan. At bukang bibig ng Panginoong Jesus ang lumang tipan. At ini-interpret ng Panginoong Jesus ng walang palya at perpekto ang lumang tipan. At ang Panginoong Jesus mula pagkabata, Bible, hanggang pagtanda, Bible. At dahil ang Panginoong Jesus ang nagligtas sa atin, sa ating pagiging patay sa kasalanan, ang ginagawa niya sa ating kaligtasan ay kinoconform niya tayo sa kanyang image. At pag kinoconform tayo ng Panginoong Jesus sa kanyang image, anong nangyayari? We also become this blessed Bible man. If we are being conformed to the image of Christ, and if Christ is all about the Bible, then Christians are all about the Bible. Magiging mas Christ-like ka kung mas magiging Bible man ka at Bible woman ka. That's what Christ-likeness would look like in this specific text. No, therefore, brothers, resolve to live under the instruction of your own God and Savior, Jesus Christ, in the Bible. Dahil mananampalataya ka na, magkaroon ka ng ganitong klaseng resolve. Resolve na ang buong buhay mo, direksyon at mga desisyon mo ay nasa ilalim ng otoridad ni Kristo sa nasusulat. Have that resolve, brethren. And how would you apply that? It means you need to read your Bible. Hindi mo pwedeng masunod si Jesus sa kanyang otoridad kung hindi mo alam ang sabi niya. Basahin mo ang Biblia. Nakapanginig ako kay John Piper na isa niyang sermon. Sabi niya, you need to read your Bibles fast and slow. Pag hindi mo binasa yung Biblia mo ng mabilis, hindi mo matatapos yan. Pero pag hindi mo naman binasa ang Biblia mo ng mabagal, hindi mo mananamnam yan. Therefore, both. Tapos sabi niya dun sa sermon niya, paano nyo gagawin yun? Mabilis ang mabagal. Sabi niya, ewan ko, pero gawin nyo. Ewan ko. Paano yun? Huwag nyo ako tanungin ngayon, nagpipreach ako, sabi niya.
But we need to do that, no? Brothers, at least, gaano kahaba lang yung buhay natin? Sasabihin mo ba na kulang yung buong buhay mo para matapos mo yung buong Bible? Ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus sa Matthew 28, teach them whatever have all things that I have commanded you. Yung all things na kinumand, Genesis to Revelation. Would you tell God na Panginoon, kulang yung binigay mo sa aking oras para basahin ko yung buong Bible? Do it, brothers. Do you want to live your life under the authority of the Bible? Read the whole Bible. Do not make excuses, because you live as one who is saved by grace. And that the one who is talking, the one who is commanding, is He who saved you. And slowly, kailangan may mabagal na pagbasa rin para manuot sa atin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Para maintindihan natin kung ano yung diwa ng nakasulat. You need to do that. And sabi ni James, by the way, sa James chapter 1, be doers of the word and not hearers only. Pag nabasa mo na, ang purpose ng pagbabasa ay para ma-conform ko yung aking buhay sa kung ano yung nabasa ko. Buhay ko, ipapailalim ko sa nabasa ko. No? Meron lang dalawa na churches, sa 7 churches sa Revelation, yung churches of Asia, may 2 church lang doon na walang rebuke. Yung 5, puro may commendation, may rebuke. May 2 church lang na walang rebuke, commendation lang. At isa sa 2 church na yon ay yung church ng Philadelphia. Church of Smyrna, tapos Church of Philadelphia. Etong church ng Philadelphia, commendation lang ang binigay sa kanya. Pinuri siya ng Panginoong Jesus. Walang rebuke, no? Pero yung buhay ng Philadelphian church ay mahirap na buhay. Hindi sila magaling, hindi sila mataas, hindi sila influential. Actually, sinasabi doon, ino-oppose pa sila ng synagogues of Satan. Sa Revelation chapter 3. At itong Philadelphian church, sabi ni Jesus mismo, you have little power. Anong little power? Siguro, ibig sabihin doon, konti lang sila. Konti lang members nila. O kaya naman, ibig sabihin, politically insignificant sila. Wala silang boses. O kaya naman, sila ay hindi influential sa mga nakapaligid na lugar kung nasan sila. Possible. Little power sila. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, si Jesus mismo sa Philadelphian church, sabi niya, but you have kept my word. Nanatili ka sa salita ko. Marami silang disadvantages. Marami silang kahinaan. Pero sabi ni Jesus, nanatili kayo sa, specific sabi ni Jesus, salita ko. Sila ay pinagpala, mga kapatid. Ibig sabihin, katapatan sa salita ng Diyos. Hindi dami, hindi lakas, hindi impluensya, hindi narating, hindi yan ang magiging basehan kung sino ang pinagpala ng Diyos. Ang basehan ay sino yung nag-keep ng word niya. Therefore, let us resolve to be ordered by the word of God. And in doing so, we will stand under His blessing. Anuman ang isipin ng mundo, anuman ang sabihin ng mundo, anuman ang gawin ng mundo, ang pinagpala ay yung tumatayo sa kanyang salita. Who have commitment and resolved in this book. Pangalawa, yung Blessed Bible man na yun ay hindi lang committed, siya rin ay dependent. Verses 5 hanggang verse 8. So, description yung 1 to 4, specifically 1 to 2 ng blessed. Pag tingin mo sa verse 5, naging prayer na. Verse 1, description, verse 2, description, verse 3, description, verse 4, description, verse 5, prayer. Naging panalangin yung verse 5. At ano yung prayer ng verse 5? Na siya ay maging yung blessed man ng verse 1 at verse 2. Yun yung prayer.
Ganito yung pinagpala, ganito yung pinagpala, ganito yung pinagpala, ganito yung pinagpala. Verse 5, gusto kong maging ganon. Yun yung prayer. Yun yung desire nung nasa verse 5. The psalmist know that a life ordered by the Bible is a blessed life, and he wants that blessed life for himself. Ano yung verse 5? Sabi niya, oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Bigla niya nang kinausap yung Panginoon. Naging your na. Nag-move yung psalmist from declaration to prayer. Tapos pansinin niyo yung verse 8, yung dulo. Sabi niya doon, I will keep your statutes, do not utterly forsake me. Napaka-balanse. Sabi niya, meron akong resolve. Pangahawakan ko ang isinulat mo. Pangahawakan ko yung sinabi mo. Huwag mo akong iwan. Balance, no? May resolve ako. I will keep your statutes. Pero dependent ako. Huwag mo ako iwan. Napaka-balanse. May resolusyon at merong pagsandal sa biyaya ng Panginoon. Therefore, prayer is the posture of the man who wants to uphold that biblical life. Panalangin ang postura ng isang tao na gusto na ang buhay niya ay sumang-ayon sa nakasulat. Kung meron tayong true commitment sa salita ng Diyos, it cannot exist apart from God's grace. It cannot exist apart from God's enabling grace. Ang effort natin bilang mga tao, maging mga mananampalataya, maging may mga bago ng puso, maging mga niligtas na, ang effort natin ay hindi pwedeng mamunga ng steadfast obedience. Kailangan pa rin natin ng Diyos kahit bilang mananampalataya na. No? So, may isang view tungkol sa creation. May isang view tungkol sa creation. Ito yung mga naniniwala sa theism. Yung mga taong yun naniniwala na nilikha ng Diyos yung lahat. Pagkatapos, nilikha niya yun ng may sistema, mag-work siya ng sarili niya, meron tong mga laws at rules, tapos iniwanan niya na. Hinahayaan niyang umaandar yung buong sanlibutan. Pero hindi ganun yung sabi ng Bible, di ba? Ang sabi ng Bible, nung nilikha niya ang lahat, He still upholds it by the word of His power. Hebrews chapter 1. Now, I would say that is the same with the Christian life. Ganun din yung Christian life. Nung Kristiyano tayo, niligtas tayo ng Panginoon, hindi tayo biglang, binigyan na kita ng new heart. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na, hindi. Brothers, pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon, He still upholds us by His power. Kailangan pa rin natin yung biyaya niya para magawa natin yung nakasulat. Kaya yun yung prayer nung psalmist. The psalmist know that. Alam nung psalmist na kailangan niya yung kapangyarihan ng Diyos para masunod yung Diyos. Verses 5 until verse 8 shows us that even redeemed sinners needs continual help to remain faithful sa Panginoon. At ganun yung challenge sa atin. Manalangin tayo para mapalakas tayo, para masunod natin yung nasusulat. The desire is already there. Binigyan na tayo ng Diyos ng desire. Meron tayong desire, gusto kong sumunod sa Diyos. Nahihirapan ako pero gusto ko sumunod sa Diyos. May mga struggles ako pero gusto ko na sumang-ayon yung buhay ko sa nakasulat. Therefore, pray. Therefore, say, verse 5, therefore say, oh, that my ways may be steadfast. Therefore, say, verse 8, I will keep your statutes, O God. Do not forsake me. Yan ay kumpisal mo, yan ay panalangin mo sa Diyos. Gusto ko, Panginoon, tulungan mo. Palakasin mo ko. Sabi ni Jesus sa New Testament, the spirit is willing but the flesh is weak. Anong command ni Jesus nung pagkasabi niya nun?
Pagkatapos sabihin ni Jesus kay Peter, kay James, kay John, itong tatlong to ay natutulog. Sabi niya, okay, I agree. Agree ako, James, John, at Peter, your spirit willing. Regenerate kayo. Gusto niyo akong sundin. May new hearts na kayo. But the flesh is weak. Tapos, anong command ni Jesus sa kanila? Pray. Manalangin kayo na tuparin ng Diyos yung gusto ng puso nyo na pagsunod sa sinasabi ko. Si Martin Luther ay isang higante sa pananampalataya. Alam natin yung diet of worms. Humarap siya sa mga makapangyarihang tao, emperador, mga prinsipe, mga church leaders. At sinabi nila kay Martin Luther, itanggi mo yung mga sinusulat mo. At alam natin yung confession ni Luther, humarap siya doon sa napakaraming mga makakapangyarihang tao na yon. Ang sabi ni Luther, I quote, unless I am convinced by the testimony of Scripture or by clear evident reason, I am bound by the Scripture. I have quoted and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract anything, for it is neither safe nor right to go against conscience. God help me. Amen. Sinabi, matapang na sinabi to ni Martin Luther sa harapan ng mga makapangyarihang tao, nanindigan siya sa salita ng Diyos sa harapan nilang lahat kahit itakwil siya ng mga kinalakhan niya. But do you know, nung tinanong siya kung irerekant mo ba, do you know kung anong unang sabi ni Luther? Sabi niya, pwede bang bigyan niyo ako ng isang araw bago ako sumagot? April 17 to 18, 2 araw inabot. Humingi muna siya ng time. Pwede bang bigyan niyo ako ng time bago ako sumagot? At alam niyo ba kung anong ginawa niya sa time na yon? Bago siya sumagot? Bago siya humarap, bago niya sabihin yung mga makapangyarihang paninindigan na yon sa salita ng Diyos. Alam niyo kung anong ginawa niya pag alis niya sa konseho na yon at nasa kwarto siya? Ang ginawa niya ay nanalangin siya. He prayed. Anong pinanalangin nitong matapang na lalaking to? Ipinanalangin niya na parang isang maliit na bata na makapanindigan siya sa salita ng Diyos. Luther may have said, no? Gusto kong manindigan, tulungan mo ako, Panginoon. Gusto kong manindigan. Gusto kong gawin yung tama sa harapan mo. Gusto kong gawin kung ano yung sinasabi mo, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi siya bakal na hindi natitinag. Tao siya. May damdamin, may konsensya, may takot, may pangamba. Papatayin siya. Kaya humingi siya ng tulong sa makapangyarihang biyaya para makapanindigan siya sa kasulatan. If you desire greater commitment to scriptures, your proper response is prayer for grace. Do you want na makapanindigan ka sa kasulatan? Then pray bilang pagtatapos. Kung isa-summarize natin itong Psalm 119, 1-8, this can be summarized sa prayer ng isa pang ama sa pananampalataya, si Saint Augustine. Ito yung sinabi ni Saint Augustine. Sabi niya, prayer niya to ni Saint Augustine. Sabi niya, Lord, give me the grace to do as you command and to command me to do what you will. Panginoon, iutos mo kung anong gusto mo at bigyan mo ko ng biyaya para magawa ko yung gusto mo. That's the very essence of 119, 1-8. Iutos mo kung anong gusto mo, palakasin mo ko para magawa kung ano yung nais mo. Papurihin natin ang Diyos, yung Diyos ng kasulatan, yung Diyos na nagsalita sa kasulatan, papuri sa Diyos.
Ama namin, maraming salamat po sa buong Biblia. Salamat din po sa 119 verse 1 to 8. Kinikilala namin na sinulat mo to at sinulat mo to para sa amin. Sinulat mo to para mapalakas kami at sinulat mo to para mahamon kami. At sinulat mo to para maalala namin na kaya namin gawin to dahil lamang kay Kristo at dahil lamang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na hindi ganang sa amin kung hindi ganang sa iyo. Papuri po aming Diyos, Diyos ng Biblia. Sa pangalan ni Jesus. Amen.